We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. Mula rito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Mga paaralan sa Oton, Iloilo na ginagamit pa bilang evacuation sites, hindi pa nakapagsisimula ng mga klase. Sa detalye makakasama natin si John Sala, live sa Oton, Iloilo. John? Cecil, dahil nga sa naranasang pagbaha nitong mga nakaraang araw, ilang mga paaralan dito sa bayan ng Oton, Iloilo ang hindi pa nakakapagsimula ng kanilang klase. Patuloy ang paglilinis ng mga guro sa San Antonio San Nicolas Elementary School sa Oton, Iloilo. Isa ang paaralan sa mga ginawang evacuation site sa bayan bunsod ng pagbaha noong Martes. Nasa 130 kataong pansamantalang nanatili sa paaralan. Dahil may evacuees pa, wala munang face-to-face class sa naturang paaralan. Ang parents mismo nagka-chat man sa teachers, kag sa akon man nga alang-alang because ang sitwasyon sa community bala flooded pa sila up to this time. May ilang pamilya din na kasalukuyang nananatili sa mga classrooms ng Oton National High School. Every now and then, na-check namon kung bala di naangas ng tubig o kung okay na nga pwede na kami kabalik. Kaya nag-shift muna sa alternative learning ang paaralan at sa Lunes na raw sila magbubukas ng klase. So would like to believe that only the face-to-face classes, sir, is hampered but not necessarily the contact and the alternative delivery mode. Nagsimula naman ang mga klase sa iba pang paaralan sa bayan na hindi naman ginawang evacuation centers o naapektuhan ng pagbaha. Isa naman ang Mayor Gerardo Guriseta Senior Memorial School sa bayan ng Pavia na ginawang evacuation center. 4 na classrooms ang pansamantalang tinuluyan ng nasa 23 families na lumikas. Matapos humupa ang baha at makauwi ang mga evacuees, nag-umpisa na rin ang mga klase sa paaralan kahapon, maging sa iba pang mga paaralan na ginawang evacuation sites. Ayon sa DepEd, maaari namang mag-shift sa modular learning ang mga paaralan lalo na ang mga binaha at kailangan ng sapat na oras upang makapaglinis. We do not want to put the lives of our learners at risk. That's why they have to coordinate kung ano sa mga action na pag-abraw nila sa school level. Matapos masuspinde ng 2 araw, nagsimula na rin ang mga klase sa mga paaralan sa Iloilo City kahapon. Pero sa Iloilo City National High School, kapansin-pansin na mahaba ang pila ng mga estudyante kasama kanilang mga magulang na naghahabol upang makapag-enroll. Gaya na lang ni Zenaida na hindi agad nakapag-enroll ang anak matapos bahain ang kanilang lugar. Masaga na iyang birth certificate, ang iyang mga card. Nagsululod gid sa balayan tubig. Dahil kulang ang classrooms, ang senior high school at special programs lang ang may klase buong araw. Regular classes namon ang shifting namon from grade 7 to grade 10. We are starting our classes 7 o'clock until 12:35 and then 12:40 to 6:15 ang afternoon shift. May sapat na guro naman ang Quintinsalas Elementary School pero kulang naman daw sa classrooms. Ang amon challenges is our school itself. Kay gamay amon eskwelahan, so gutok ang mga kabataan. Cecil, sa ngayon ay hinihintay pa ng Department of Education 6 ang report mula sa mga apektadong paaralan upang makonsolidate ito at mapasa na rin sa Central Office para sa hihilinging tulong para sa mga paaralan. Mamayang hapon ay nakatakdang magsagawa ng special session ang Sangguniang Bayan ng Oton upang magdeklara ng state of calamity. Cecil? Maraming salamat, John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Abot sa 100 ektarya ng palayan at maisan sa Nasugbu, Batangas, nalubog sa baha bunsod ng mga naranasang pag-ulan dulot ng habagat. 7 million pesos na danyos na itala ng PDRRMO. Ang detalye sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog.
Hindi man direktang tinamaan ng bagyong Goring ang lalawigan ng Batangas, ramdam naman ang epekto ng habagat na pinalalakas ng bagyo sa ilang bayan sa probinsya. Sa Nasugbu, Batangas, aabot sa 100 ektarya ng palayan at maisan ang nalubog sa baha, bunsod ng mga naranasang pag-ulan. Ayon sa Batangas PDRRMO, nasa 7 milyong pisong halaga ng mga pananim na palay at mais ang nasira bunsod ng pagbaha. Nakapagtala rin ang pagguho ng lupa sa Barangay Bulihan na aabot sa 70 kilometro ang haba noong linggo at hanggang ngayon hindi pa daanan ang kalsada. Kailangan magawa natin ng long-term solution. Alam natin na maraming apektuhan. Kami ay nag-identify na kung saan ang alternate route para mapakinabangan at kung paano namin matatanggal itong gumuhong lupa. Sa Servite Catholic School sa Laurel, Batangas, pansamantalang sinuspinde ang klase dahil sa isinasagawang paglilinis sa paaralan. Nag-iwan kasi ng makapal na putik ang naranasang baha noong mga nakaraang araw. Samantala, ayon sa Pag-asa, posible pa ring makaranas ng pag-ulan sa lalawigan hanggang sa mga susunod na araw dahil pa rin sa habagat na palalakasin ng severe tropical storm Hana. Katulad din po ng epekto ni Goring, magdudulot po siya ng mga pagulan dahil pinalakas po niya si habagat. Kung hindi magbabago yung direction ni Hana, pwede po hanggang linggo. Nagsagawa ng Emergency Operations Center Executive Course ang Office of the Civil Defense, katuwang ang Batangas PDRRMO. Malalaman po nila, matututunan kung paano po i-manage, kung ano po yung facility, ano po yung EOC, at yung pong approach kung paano po patakbuhin yung ating Emergency Operations Center sa kanilang mga LGU. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakalatag na ang security plan ng mga otoridad para sa barangay at sangguniang kabataan elections 2023 sa Bangsamoro Region sa ginanap na coordinating conference na isinagawa sa Cotabato City at dinaluhan ni COMELEC Chairman George Garcia. Ang detalye sa report ni Justoni Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao. The sureness of prosecution, I think, is more than enough to our citizenry that we are so serious in holding a peaceful and credible election. Patunayan po sana nating lahat na naandito sa buong bansa, sa buong mundo, iba ang Bangsamoro. Iba na ang Bangsamoro. Maayos kami dito. Siniguro na ni COMELEC Chairman George Garcia na tuloy ang Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023 sa October 30 sa isinagawang coordinating conference sa Cotabato City para sa paghahanda sa eleksyon. Dinaluhan ito ng mga opisyal mula sa iba't ibang probinsya sa BARM, Kapulisan, Kasundaluhan, Philippine Coast Guard at iba pang ahensya ng gobyerno kung saan inilatag na nila ang kanilang mga security plan. Our presence here is a manifestation that we will support COMELEC in all ways, in any means, to make sure that this process will be successful. Full force din ang Coast Guard BARM kung saan magpapatuloy ang kanilang regular port monitoring, K9 paneling at iba pang security measures upang masigurong walang makalulusot na kontrabando. Nasa mahigit 7,000 kawani naman ang PRO BAR ang ide-deploy sa araw ng eleksyon sa iba't ibang lugar sa rehiyon upang tutukan ang seguridad sa mga voting center at iba pang strategic areas. Tinutukoy na rin nila ang mga tinaguriang area of concern na nasa 97 na lugar sa buong BARM. Samantala, may tinutukoy na ring election hotspot sa Maguindanao provinces ang Kasundaluhan na umabot sa mahigit 40 barangay. Pero beberipikahin pa raw nila ang mga ito. Gayunpaman, malaki naman ang tiwala ng COMELEC na magiging matiwasay ang eleksyon sa BARM. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Jess Tony Humamil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kalaboso ang isang taxi driver sa Cebu City matapos umanong hipuan ng isang babaeng pasahero. Narito ang report ni Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ako mga ilagay ko pa sa ilo niya. Isang taxi driver sa Cebu City arestado matapos inakusahang manghipo sa kanya babaeng pasahero. Sa kulungan ang bagsak sa 47 anyos na taxi driver na si Chonky Inco sa Cebu City. Ito'y matapos siyang ireklamo ng panghihipo ng kanyang pasaherong college student na pauwi na raw sana noon. Ang suspect aminado sa kanyang nagawa.
Ako mga lagi ko pa sa ilo niya, kaprihamit na kami na na unya sayop ko itong gibuhat niya. Desidido naman ang biktima na ituloy ang reklamo. Ikapanyan ako, natintal man yun ko. Hapit na ako na bangga. Hapit ka na bangga? Oo, hapit ka na bangga. Asa mga hapit na bangga? Dito sa Jones. Pauwi na sana ang biktima sa Orhilio Street nang mangyari ang insidente nitong Martes, August 29. She already filed acts of lasciviousness charges. She already executed affidavits para ma-file namin sa court. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Alan Domingo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang bagong silang na lalaking sanggol ang natagpuan sa isang pickup truck sa Davao City. Na-rescue ng mga kawani ng Talomo Police sa Davao City ang isang bagong silang na lalaking sanggol na natagpuan sa isang pickup truck sa isang subdivision sa Barangay Catalunan Grande, Davao City, Lunes ng umaga. Nabigla raw ang may-ari ng sasakyan nang makita niya ang isang eco bag na may lamang sanggol na nakakabit pa ang umbilical cord na patunay na bagong silang ito. Agad dinala sa Southern Philippines Medical Center ang sanggol at nasa mabuting kalagayan na ito. Nanawagan naman ang Talomo Police sa kung sino man ang nakakita at nakakilala sa nag-iwan sa sanggol na agad itong i-report sa kanila. 54 anyos na ginang kabilang sa mga grade 7 students sa isang paaralan sa Mandaue City, Cebu. Para sa karagdagang detalye, narito ang report ni Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Isa si Demetria sa grade 7 student sa Tawaso National High School sa Mandaue City, Cebu. Sa kagustuhang makapag-aral ng high school, itinago niya ang kanyang elementary report card noong 1982. Ayon kay Demetria, dahil sa hirap ng buhay, hindi kaagad niya nagawang mag-aral sa high school. Dagdag niya na naengganyo siyang magpa-enroll ngayong taon dahil malapit lang ang kabubukas na paaralan sa kanyang tinitirhan. Hindi ko na human og grade 6 ba niya. Wala ko kapasok. Wala ipalit og ka ng sapatos nga ito. Sapatos ay puti nga sinina kay sinina pa man sa una, wala pa may tuga. Nang makapag-asawa na, naging abala na rin siya sa pag-alaga sa kaniyang pamilya. Ngayon na nakapagtapos na ang kanyang 3 anak sa kolehiyo, panahon na para abutin niya ang kanyang pangarap na maging isang teacher. Balag ka nang dako na kong edad. Imo jud pangandoy high school gyud nga diploma. Oo. O kanang college? Di og kanang sana kanang o kaluyan is Ginoo nang maestra. Kay magduwa-duwa mi sa unas gamay pa mi maestra mo. Ako may tig-maestra kuno hay. Desisyon na sinuportahan ng kanyang asawa at mga anak. Base sa kanyang report card, nakapagtapos siya ng elementarya sa bayan ng Ramon Magsaysay sa Zamboanga del Sur. Sa kanyang report card, inilarawan siya na isang mabuting estudyante. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Nico Sereno nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagdala ng good vibes ang mga kalabaw na ibinida sa pagdiriwang ng Farmers Week sa Barangay Carolina, Naga City, Camarines Sur. Dahil ang mga kalabaw na ito, nilagyan ng mga nagagandahan at makukulay na dekorasyon sa kanilang katawan. May mga premyo naman na inihanda para sa may pinakamaganda ng disenyo. Layunin nito na maging sentro at bigyang pagkilala sa pagdiriwang ng Farmers Week ang mga kalabaw na katuwang ng mga magsasaka sa kanilang kabuhayan. Samantala, tampok din sa aktibidad ang mga booth kung saan makikita ang iba't ibang agricultural products ng mga magsasaka na mabibili sa mas mababang presyo. Binigyang diin din sa aktibidad ang kahalagahan ng pagtatanim, lalo na ngayong mataas ang presyo ng mga bilihin. Pinapakita namin na mahalaga ang mga farmer sa tuyang lugar. Kami kaya ang Carolina agricultural yung barangay kang Naga City. Kaya pinapiling na talagang ang mga farmer kaipuhan kan mga tao para sa pagkakan. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Ilang improvised explosive device, mga granada at iba pang gamit ang narecover ng Lanao del Norte Police Provincial Office sa isinagawang operasyon laban sa isang armadong grupo sa Pantar, Lanao del Norte.
Ang detalye sa report ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nabuwag ng Lanao del Norte Provincial Police Office ang sinasabing kuta ng mga armadong katao sa Barangay Buwi sa Pantar, Lanao del Norte. Ang operasyon ay bunsod ng impormasyon na natanggap ng kapulisan na may presensya ng mga armadong katao sa nasabing lugar. Sa naturang operasyon, nakatakas ang mga armadong suspect, ngunit na-recover ng pulisya ang mga nakatagong eksplosibo. Dahil sa operasyon, napigilan ang posibleng malaking kaguluhan sa Lanao del Norte na hatid ng nasabing grupo. This kind of anti-personnel IED can destroy big buildings. So if it can destroy a big building, how much more kung tao na ang maigulo. Patuloy pang tinutugis ng mga otoridad ang mga nakatakas na suspect. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Cyril Chavez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang paaralan sa Solsona, Ilocos Norte napinsala dahil sa bagyo. Di ka naman sa Lawag City nasira dahil sa pag-apaw ng ilog. Makibalita tayo kay Breves Bulsao ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Binaha ang Darasdas Elementary School sa Solsona, Ilocos Norte dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo. Umapaw kasi ang ilog sa walang humpay na pag-ulan. Dahil sa lakas ng ragasan ng tubig, nasira ang bagong gawang kalsada na nagdurugtong sa Barangay Agitap, Nalasin. Nagtulong-tulong ang mga residente sa paglalagay ng pansamantalang tawiran. Dahil sa pag-apaw ng ilog sa Lawag City, nasira ang dike at gumuho ang waiting shed sa Barangay Gabo Norte. Inilikas ng ilang residente ang kanilang mga gamit dahil sa pangambang lumawak ang sira ng dike. Nagsagawa na ng inspeksyon ang ilang opisyal ng gobyerno. Binaha rin ang 5 barangay sa Paway, Ilocos Norte dahil sa pag-ulan. 5 pamilya o katumbas ng 15 individual ang inilikas. Ekta-ektaryang palayan ang nalubog sa baha matapos umapaw ang ilog. Nangangamba rin ang ilang magsasaka sa Bacara, Ilocos Norte na wala na silang aanihin dahil sa 2 beses nang nalubog sa baha ang kanilang pananim na palay. Nasa flowering stage na raw ang mga pananim na palay ayon sa Municipal Agriculture Office. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Breves Bulsao nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, kung wala namang importanteng lakad ngayong araw, mas mabuting magstay at home muna. Magpapatuloy kasi ang maulang panahon ngayong araw. Nananatiling malakas ang hanging habagat na pinalalakas ng 3 bagyo. Ang bagyong Hana, dating bagyong Guring at ang severe tropical storm na may international name na Kirogi. Namataan ng Pag-asa ang bagyong Hana 870 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 110 kilometers per hour. Wala pa ring nakataas na wind signal sa alinmang bahagi ng bansa. Base sa forecast track ng Pag-asa, posible ngayong weekend lalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Hana. Ngayong umaga, asahan ang pag-uulan sa Ilocos Region, Cordillera at ilang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa Region at Western Visayas. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar. Kaya maging alerto mula sa banta ng baha o landslide. Pagsapit ng hapon, uulan na ang ilan pang bahagi ng bansa. Maaliwalas na ang panahon sa Batanes, ngunit hindi pa rin pinapayagan ang mga mangingisdang pumalaot dahil nananatili pa rin na nakataas ang gale warning. Sa inisyal na datos, walang naitalang malaking pinsala ng mga nagdaang bagyo sa mga bayan sa probinsya. Naibalik na rin ang supply ng kuryente sa mga bayan, ngunit nananatiling 16 hours lamang ang supply ng kuryente sa isla ng Itbayat. Nawawalan din sila ng internet connection sa ilang bahagi ng probinsya. Bumalik na rin ang mga evacuees sa kanilang mga bahay. Yung mga minor landslides natin na-clear na po. Wala na pong problema sa mga roads and bridges natin. Yung mga minor landslides natin na-clear na po. Wala na pong problema sa mga roads and bridges natin. Yung mga minor landslides natin na-clear na po. Wala na pong... Isang dump truck na may kargang mga bato ang tumaob at nagliyab sa Dolores, Quezon.
Tutukan sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Magdadala lang sana ng mga bato na panambak sa ginagawang kalsada sa Santa Lucia, Dolores, Quezon ang truck na ito nang bigla umanong tumaob sa katuluyang nagliyab. Dahil itong daan dito sa atin sa Dolores, medyo mayroong kataasan, no? Medyo nag-alangan silang umahon. Itong si driver, inutusan itong helper niya na kalsuhan itong truck dahil umaatras na nga. Subalit hindi pa rin kinaya. Ligtas namang nakababa ang driver. Itong mga wiring natin is nagkaroon ng tension, ano? So possible, itong ating battery, which is the negative or the positive, is nagkaroon ng connection na kung saan nagkaroon ito ng spark. Nasa 1 milyong piso ang tansyang pinsala sa sunog. Sa Tayabas City, sinaklolohan ng mga otoridad ang mga sakay ng jeep na ito nang tumagilid sa kalsada. Sa investigasyon, namatay ang makina ng sasakyan habang umaahon ito sa kalsada. Hindi bababa sa 20 estudyante ang sakay ng jeep. Nursing students and caregiving students po from the Serna City po. Magkakandak po sana sila ng kanila pong compliance for tree planting sa barangay Ibabang Palale po. Agad nilapatan ng lunas ang mga sugatang pasahero. Ang ilan, dinala sa paggamutan. Ligtas naman ang driver. Nasa maayos na kondisyon naman daw ang sasakyan ayon sa mga otoridad bago bumiyahe. Sinisikap na mahinga ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang mga sugatan sa magkahiwalay na aksidente. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Ipinagbabawal na ng Zamboanga del Sur Provincial Government ang pagsusuot ng bonnet o anumang panakip sa muka sa mga motorcycle rider at mga angkas nito habang bumabiyahe. Sa inilabas sa Provincial Order No. 039-2023 ng Zamboanga del Sur, bawal na ang pagsusuot ng mga bonnet, ski mask, headdress o kahit ang paggamit ng panyo para gawing panakip sa mukha ng rider ng motorsiklo at angkas nito habang bumabiyahe sa loob ng mga lugar sa Zamboanga del Sur. Layunin nito na mapigilan ang mga kaso ng kriminalidad sa syudad lalo na ngayong election period. May kaukulang parusa ang lalabag sa naturang kautusan. Pero sa ngayon ay nasa information dissemination stage pa ito at may 15 days na grace period bago tuluyang ipatupad. Samantala, mas hinigpitan na ang monitoring sa lahat ng entry at exit points ng probinsya sa pamamagitan ng pagsasagawa ng random checkpoints. Masagara mong sa killing so sa perpetrator sa mga shooting incident. Ang mga killer nakasuot og bonnet, face mask or panyo nga kabel sa naong, so mo ni gi-impose ni nga mga ordinansa basin makatabang no sa pagpahapsay sa sa tong probinsya. Ilabi na karon nga umaabot ang eleksyon, at least no hesitant na ang kining mga criminal minded person. Arestado naman ang 2 katao sa isinagawang buy-bust operation ng pulisya sa Barangay Palampas, San Carlos City sa Negros Occidental. Kinilala ang mga ito na sina John Valentin Remigio at Chris Mark Blancaflor na pawang mga residente ng Iloilo City. Ayon sa pulisya, pumunta ang 2 sospek sa San Carlos City upang magbenta ng iligal na droga. Nakuha sa kanila ang 13.7 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Nakakulong na ang mga sospek at naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Inaalam ng pulisya kung paano nakalusot sa pantalan ang iligal na droga na dala ng mga sospek. Bisa nga ito na interview, kaga investigation, gagalawin ng mga suspitsado sa area sang Iloilo City, kaga probinsya sang Iloilo, no? Kaga Bacolod and diriman sa San Carlos and other nearby municipality and cities, no? Mga Christmas decorations na gawa sa paper mache, inumpisahan ng ibenta sa Paete, Laguna. Iba pang mga dekorasyong pampasko ngayong simula ng Burmans, silipin sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog.
Ang pasilip-silip ni Jose Marichan, hudyat na the long wait is over. At ngayong unang araw ng Burr Months, mas dama pa ang Christmas vibe sa Paete, Laguna na ibinibida ang mga Christmas decors gawa sa paper mache o taka. Agosto pa lang may display ng Christmas items sa pwesto ni Ferdinand. May mga pa-order na rin daw sila. Yung August pa para yung early buyer, kumbaga makakalap ko. Mga taga Manila din, yung mga dumadayo sa Paete, bibili sila ng mga ukit, tapos makita sila may pang Christmas na. Depende sa laki ng gagawing paper mache, gumugugol sila ng 1 hanggang 2 araw bago makagawa ng isang piraso nito. Basta po wala lang pong kulubot. Ito pong ginagawa ko, medyo meron pa po. Finish naman po yung sa dulo. Papatungan na lang po uli. Bukas na rin sa mga mamimili ang ilang pwesto. Makakabili ng hanging Santa Claus na paper mache mula 230 hanggang 350 pesos. May standing Santa with lamp din na mabibili mula 600 hanggang 3,500 pesos. Sa malalaking, sa matataas namin ganito, usually sa mga bata, nagpapapicture sila. Yung sa mga pumapasyal dito, nalilibang sila, natutuwa sila. May Filipiniana dolls din na pwedeng pangregalo sa Pasko na 400 pesos naman ang isang pares. May mga pang-display rin na gawa sa resin na nagsisimula ang presyo mula 300 to 30,000 pesos. Umaasa ang mga nagtitinda na habang papalapit ang Disyembre ay siya ring paglakas pa ng kanilang negosyo. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.